Nagising si Klein na may dugo sa kanyang mga kamay, may baril sa mesa at may butas sa kanyang ulo at labis siyang naguluhan habang unti-unting lumilitaw ang mga pira-pirasong alaala sa kanyang isipan, dahan-dahan na nagsisimulang maghilom ang sugat sa kanyang ulo. Naalala niya ang dati niyang buhay bilang si Ching-Ru sa Earth subalit ngayon ay bitbit din niya ang mga alaala ng ibang tao. Magulo at hindi malinaw ang lahat sa pagkaunawa niya ay nasa katawan na siya ngayon ng isang lalaking nagngangalang Klein Moretti, isang walang trabaho na nagtapos ng history at nakatira sa lungsod ng Tianjin. Naghanap siya sa journal ni Klein na umaasang makahanap ng paliwanag sa mga nangyari at ayon sa mga tala, isang buwan na ang nakalipas mula nang makipagkita si Klein sa isang lalaking nagngangalang Welsh, at nagsimula silang pag-aralan ang isang sinaunang aklat. Ang aklat na ito ay tila konektado sa pamilyang Antigonos at kahit wala masyadong alam si Klein tungkol sa kanila, ramdam niyang mahalaga ang mga ito at nagpatuloy si Klein sa pagbasa ng diary at nakita niya ang ilang pangalan at termino gaya ng Black Emperor at Tudor Kingdom. Ngunit napansin niyang bigla ang natapos ang mga entry sa journal at na mas lalong naging nakakahinala lalo na't may baril na nasa mesa. Sa mga sandaling iyon ay bumukas ang journal sa huling entry bago namatay ang dating Klein at nakasaad dito na mamamatay ang lahat kasama ako. Sa pagbasa nito ay naniwala siyang maaaring may nakakatakot na katotohanang natuklasan si Klein, kaya siya nagpakamatay pero ano kaya ang katotohanang iyon, biglang kumatok ang nakababatang kapatid ni Klein para gisingin siya. Napagtanto niyang hindi niya pwedeng ipakita ang duguan na kalat sa kanyang silid kaya't agad niyang isinara ang journal at sinubukan na itago ang dugo, pero hindi pa rin niya alam kung anong gagawin sa baril at sa huli ay pumasok si Melissa at napansin kung gaano kagulo ang silid na kakalat ang mga libro sa sahig. Tinanong niya si Klein kung nagbasa na naman ba ito buong gabi, sagot ni Klein na nag-aayos lang siya ng gamit pero ang totoo ay kailangan niyang maitago ang baril at habang nakatalikod si Melissa, mabilis niyang itinago ang baril sa drawer. Sa kasamaang palad ay medyo napalakas ang pagkakabagsak nito kaya narinig ito ni Melissa. Tinanong niya kung anong tunog iyon at natarante si Klein at agad na kumuha ng orasan mula sa drawer para pagtakpan ang ingay, doon niya napansin na sira pala ang relo. Hanggang ngayon ay hindi naman ganoon kainit ang pakikitungo ni Melissa sa kanya pero sa hindi inaasahang paraan, tahimik niyang pinulot ang sira na relo at sinimulang ayusin ito at sa simpleng kilos na iyon, naisip ni Klein na kahit papaano ay may malasakit din si Melissa sa kanya. Pagkatapos ayusin ang relo ay bumalik na si Melissa para magsepilyo at nang makalabas siya ng silid ay agad sinimulan ni Klein ang paglilinis ng dugo sa paligid. Malabo pa rin ang mga alaala niya bilang si Klein, pero sigurado siyang may kinalaman ang sinaunang aklat na iyon kung bakit niya binaril ang sarili. Pero kahit isantabi muna ang dahilan ng pagkamatay ni Klein at kailangan pa rin niyang alamin kung paano siya napunta sa mundong ito, bago pa ang lahat ng ito ay isa lang siyang ordinaryong tao na ang pangalan ay Ching Mingru, isang karaniwang lalaki na unti-unting nawawasak ang buhay. Isang araw dahil sa sobrang pagkadismaya sa sitwasyon niya ay sinubukan niyang magsagawa ng isang ritual na nababasa niya na isang ritual na sinasabing makakapaghatid ng swerte, sa kung anong dahilan at matapos gawin iyon ay bigla na lang siyang napadpad dito. Ilang minuto ang lumipas ay nakaayos na si Melissa at handa nang pumasok sa eskwela. Inabot niya kay Klein ang isang platong may tinapay at pinapaalalahanan siyang dumaan sa bake shop mamaya para bumili pa. Sinabi rin niyang ipagluluto niya si Klein ng espesyal pag-uwi niya dahil alam niyang nagsusumikap itong humanap ng trabaho. Pero ang totoo ay wala talagang balak si Klein na manatili pa ng matagal at hindi pa niya lubos na nauunawaan ang mundong ito, pero isang bagay ang malinaw mapanganib ito kaya't ang plano niya ay subukan muli ang ritual ng swerte, umaasang maibabalik siya sa dati niyang mundo. Pero bago iyon ay pumunta muna siya sa bake shop para bilhin ang tinapay na pinapabili ni Melissa at habang nandoon siya, nakaramdam siya ng kakaibang kaba na parang may nakamasid sa kanya at pagkatapos niyang bumili, naglakad-lakad siya sa lungsod. Bukod sa kakaibang dugong pulang buwan tuwing gabi mukha namang isang normal na lungsod ang lugar na ito, habang naglalakad at napansin ni Klein ang isang grupo ng kalalakihang naglalaro ng landlord card game at nabigla siya at dahil eksaktong-eksakto ang larong iyon sa meron sa dating mundo niya at ayon sa kasaysayan dito, ang larong iyon ay nilikha ni Emperor Roswell Gustav 100 taon na ang nakalilipas. Hindi lang iyon, si Gustav din umano ang nagpasimula ng turret reading, steam engine at mga sailboat, mga imbensyong malaki ang naging ambag sa teknolohiya ng mundong ito. Dahil doon ay naisip ni Klein na malamang ay isa ring transmigrator si Gustav tulad niya.
Medyo gumagaan ang pakiramdam niya sa ideyang hindi siya nag-iisa sa mundong ito pero hindi nagtagal ang ginhawa, dahil biglang may clown na tumalon mula sa kung saan at ginugulat siya at agad na napahawak si Klein sa baril niya. Sa totoo lang ay nakakatakot talaga ang hitsura ng clown kaya hindi rin sobrang OA ang naging reaksyon niya, pero bumalik muli ang kakaibang pakiramdam na may nakatingin sa kanya kaya't lalo siyang kinabahan, mabilis siyang lumayo at nagmadaling naglakad sa kalye. Dahil kumbinsido na siyang may sumusunod sa kanya at pumasok siya sa isang malapit na tolda para makaiwas, sa kabutihang palad tent pala iyon ng isang manghuhula at si Klein ang unang customer sa araw na iyon, inalok siyang basahan ng kapalaran ng libre. Nabanggit ng manghuhula ang tarot cards kaya't nainteresado si Klein at pumayag at hiniling niyang malaman ang tungkol sa kanyang nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan at tinanong ng manghuhula kung alin ang gusto niyang mauna at pinili ni Klein ang kasalukuyan. Kaya tinalikod ng manghuhula ang unang card at ang lumabas ay The Fool, ang zero card ng deck na karaniwang sumisimbolo ng panibagong simula o bagong paglalakbay. Bago pa man makapagpaliwanag ang manghuhula ng buo, naramdaman ni Klein na papalapit na ang taong kanina pa sumusunod sa kanya, kaya alam niyang kailangan na niyang umalis. Makalipas lang ang ilang sandali at may pumasok sa tolda at nagtanong tungkol kay Klein pero nakaalis na siya sa mga oras na iyon. Kinagabihan ay bumalik si Klein sa bahay at determinadong subukang muli ang ritual ng swerte upang malaman kung kaya ba talaga siyang ibalik sa dati niyang mundo. Nagsimula siya sa paggawa ng mga talisman at itinatali ang mga ito sa mga piraso ng tinapay, na magsisilbing gamit para sa ritual at naglagay siya ng tig-isa sa bawat sulok ng silid at nagsimulang banggitin ang salitang celestial worthy ng 4 na sunod-sunod. Sa una ay wala namang nangyari pero bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding sakit at bumagsak sa sahig habang hawak ang kanyang ulo, pakiramdam niya ay parang pinupunit ang kanyang katawan mula sa loob. Pagkatapos mawala ang kirot ay natagpuan niyang nakatayo na siya sa isang malawak na hangkag na espasyo, na may mga kumikislap na pula at bughaw na ilaw na kalat sa paligid at unti-unting nagsama-sama ang mga ilaw, hanggang sa mabuo ang dalawang tao na sina Aubrey Hall at Alger Wilson na parehong halatang litong-lito. Sa pananaw nila si Klein ay mukhang isang makapangyarihang nilalang kaya't maingat sila sa mga salita at kilos nila. Tinanong ni Aubrey kung ang banal na lugar bang ito ay kanya at kahit hindi niya alam ang ibig sabihin nito, naisip ni Klein na walang tunay na banal na lugar kung walang dambana. Sa pagdaan ng ideyang iyon sa kanyang isipan ay unti-unting lumitaw ang isang dambana mula sa kulay abong ulap sa paligid, hindi pa rin niya lubos na naiintindihan kung paano gumagana ang lahat ng ito, pero malinaw na may kontrol siya sa kulay abong hamog at sa espasyong iyon. Sunod na nagtanong si Alger ng isang simple pero mahalagang tanong kung sino ba talaga siya, pero hindi pa talaga iyon napag-isipan ni Klein simula nang dumating siya sa mundong ito at iniisip niya kung siya pa rin ba si Chamang Ron na nasa katawan ni Klein o tuluyan na ba siyang naging si Klein Moretti. Matapos magmuni-muni ay nagdesisyon siyang gumamit ng bagong pagkakakilanlan at sinabi niya sa dalawa na maaari siyang tawagin bilang The Fool. Muling nagtanong si Alger kung may dahilan ba kung bakit sila dinala sa lugar na iyon. Sa totoo lang ay aksidente lang na nadala sila ni Klein doon pero ngayong napasubo na siya sa papel na ginagampanan, pinanindigan na rin niya ito at sinabi niya kina Alger at Aubrey na ito ay bahagi lamang ng isang pagsubok. Walang kumu-question sa paliwanag niya pero nagtanong si Aubrey kung pwede na ba silang umalis, dahil mukhang wala namang kailangan si Klein mula sa kanila at sinabi ni Klein na oo. Maaari na silang bumalik kung gusto nila at wala silang dapat ikatakot. Sa halip na matakot ay nainganyo pa si Aubrey sa buong karanasan at interesado talaga siya sa mga supernatural na bagay kaya't sinamantala niya ang pagkakataon at tinanong si Klein kung paano ba maging isang Beyonder. Wala talagang alam si Klein kung ano ang Beyonder pero hindi siya nagpahalata. Sa halip ay iminungkahi niyang tanungin na lang si Alger na marahil ay may alam tungkol dito. Kahit may pagdududa pa rin si Alger kay Klein ay sinagot niya ang tanong at sa isip niya, may kakaiba talaga kay Aubrey at halatang galing sa isang noble na pamilya sa Lyon, samantalang siya naman ay nasa gitna ng dagat nang biglang mapunta rito. Ang pagdadala sa kanilang dalawa sa parehong lugar ay nangangailangan ng napakalakas na kapangyarihan at nakakatakot iyon, gayunpaman ay ipinaliwanag pa rin ni Alger na pwede kang maging Beyonder sa pamamagitan ng pagsali sa Church of the Evernight Goddess, o kahit anong simbahan. Bagamat kakaunti lamang ang nakakamit ng ganoong antas at posible pa rin itong marating at nagpasalamat si Aubrey sa impormasyong ibinahagi, gayunman ay ayaw niyang isakripisyo ang kanyang personal na kalayaan sa pamamagitan ng pagsali sa isang simbahan,
kaya tinanong niya si Alger kung may ibang paraan para maging isang Beyonder. Bilang tugon ay inamin ni Alger na may dala siyang 2 sequence at 9 na potion at nabigla sina Aubrey at Klein pero sa magkaibang dahilan, si Aubrey ay namangha dahil alam niyang napakabihira at napakahalaga ng mga potion na iyon, samantalang si Klein ay naguguluhan dahil hindi niya alam kung para saan ang mga ito. Tinanong ni Aubrey kung anong klaseng potion ang dala ni Alger at sinabi niyang ang mga ito ay ang Sailor at Audience Formulas, ang Audience Potion, lalo na ay nagbibigay ng kakayahang makakita at makaobserbo ng mas matalas at sa huli ay nagkasundo silang dalawa, at hiniling ni Aubrey kay Klein na magsilbing saksi upang formal ang kasunduan nila na pumayag naman si Klein. Pero may isa pang hiling si Aubrey at tinanong niya kung maaari bang magdaos pa ng ganitong pagtitipon sa hinaharap. Sa gulat ni Klein ay sinuportahan ito ni Alger dahil ngayon ay tinitingalanan niya si Klein bilang isang makapangyarihan at maaasahang nilalang. Nag-atubili si Klein sa ideya dahil ang regular na mga pagpupulong ay posibleng maglalantad sa katotohanang hindi naman talaga siya ganoon kalakas, pero napagtanto rin niyang kailangan niyang patuloy na matuto tungkol sa mahiwagang mundo kaya't sa huli ay pumayag siya. Sinabi niya sa kanila na ang susunod na pagpupulong ay tuwing Lunes alas 3 ng hapon. Dahil dito ay iminungkahi ni Aubrey na magbigay sila ng mga alias dahil delikado kung gagamitin nila ang tunay nilang mga pangalan, na-inspire siya sa alias ni Klein na The Fool na galing sa tarot card kaya't pinili niya ang pangalang Justice, habang si Alger naman ay pinili ang Hangman. Sa sandaling iyon sa totoong mundo ay may kumatok sa pintuan ni Klein at nawalan siya ng konsentrasyon, nahirapan siyang panatilihin ang kontrol sa kulay-abong espasyo at habang unti-unting humihina ang koneksyon, napilitan siyang tapusin agad ang pagpupulong at ibalik ang dalawa sa kani-kanilang pinanggalingan. Pagkatapos bumalik sa kanyang katawan ay agad itinago ni Klein ang duguan na journal at ipinasok ang baril sa kalan, pagkatapos ay dumiretso siya sa pinto at sumilip siya sa butas ng susian at nakita niya ang isang inspector na nakatayo sa labas, dahil wala na siyang ibang magawa ay binuksan niya ang pinto. Para hindi mahalata na nagtatago siya ay ginulo niya ang buhok niya at nagkunwaring kagigising lang at nagpakilala ang lalaki bilang si Leonard, isang miyembro ng polis at hindi na ito naghintay ng paanyaya at basta na lang pumasok, kasama ang isa pang kasamahan na si Don Smith. Agad silang nag-imbestiga tungkol kina Nia at Welsh na naiulat na nagpakamatay noong nakaraang gabi, na siya ring gabing binaril ni Klein ang sarili at syempre ay hindi niya pwedeng sabihin ang totoo sa kanila. Kaya nagkunwari siyang wala siyang alam sa sinasabi nila pero hindi nagtagal ang pagtatakip niya, dahil nakita na ni Leonard ang kanyang journal at ang huling entry ay napakadelikado at diretsahan siyang tinanong kung ano ang ibig sabihin ng isinulat niyang mamamatay ang lahat. Napagtanto ni Klein na delikado ang sitwasyon niya kaya't sinabi niyang malabo at hindi niya maalala ang nangyari noong gabing iyon, ipinabatid naman ni Don na may ebidensyang nag-uugnay kay Klein sa McGovern's Manor, kung saan may baril na nawala kamakailan. Tinanong ni Don kung may alam ba si Klein tungkol sa sandata na iyon at walang pag-alinlangan, agad na inamin ni Klein na ang baril ay nakatago sa loob ng kalan dahil nagsasabi na rin siya ng totoo, sinabi niya rin na nagising siya kaninang umaga matapos mabigo na wakasan ang sariling buhay noong nakaraang gabi at mula noon, magulo at malabo na ang karamihan sa kanyang mga alaala. Siyempre ay hindi niya binanggit ang tungkol sa pagiging transmigrator at kahit pa medyo kakaiba ang kwento ay naniwala si Don kay Klein, dahil tumutugma ang mga detalye sa mga konklusyong nauna na niyang nabuo pero kahit anong paniwala ni Don, iginiit pa rin nila na kailangang isailalim si Klein sa isang psychic upang matukoy kung nagsasabi talaga siya ng totoo. Kinabahan si Klein at natatakot siyang baka makita ng psychic ang mga alaala mula sa dati niyang buhay, pero wala siyang kapangyarihang tumanggi sa utos ni na Don at Leonard at dinala siya pababa at inihanda para isasakay sa isang karwahe na naghihintay. Pero bago pa sila makasakay ay sandaling na-distract si Don nang mapansin ang isang batang malapit sa kanila, sinamantala ito ni Klein at bigla siyang tumakbo at dumiretso sa isang makitid na eskinita sa bilis ng kanyang mga paa. Ngunit bigla ay huminto ang paligid at tumigil ang paggalaw ng mga bagay at nagsimulang maglutang-lutang sa ere, napagtanto agad ni Klein na may Beyonder sa paligid at agad siyang tumakbo sa kabaligtarang direksyon, pero biglang umangat ang lupa sa harapan niya na tinatabunan ang kanyang daan. Nagsimulang magbago ang buong paligid na parang may nagmamanipula ng espasyo para ikulong siya, mabilis siyang nag-isip at nagawa niyang makalusot sa isang makitid na siwang bago tuluyang masara ang daan, agad siyang sumabog palabas papunta sa pangunahing kalsada.
Nakakita siya ng karwahe na sumakay ng walang pag-atubili at sinabihan na dalhin siya sa pantalan sa lalong madaling panahon at umaandar ang karwahe, at sa unang pagkakataon ay nakaramdam si Klein na baka ligtas na siya. Pero sa kasamaang palad ang kotsero ay walang iba kundi si Don Smith na ibig sabihin, nahulog si Klein sa isang bitag at ilang saglit lang ay bigla na lang siyang nasa harap ng kanyang mesa, bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo at naroon si Don na nakatayo. Dahil sa kakaibang pakiramdam sa paligid ay nagsimulang maghinala si Klein na baka si Don ay isa ring Beyonder, pero hindi lang pala si Don ang nandoon at bigla na lang may babaeng humawak sa ulo ni Klein at hinihila ang kanyang kamalayan papasok sa isang panaginip. Nagsimula siyang halukayin ang isipan ni Klein at sinubukan na hukayin ang kanyang mga alaala at sa kabutihang palad, pinoprotektahan ng kulay abong ulap sa loob ng isipan ni Klein ang mga bahagi tungkol sa kanyang nakaraang buhay sa Earth, kaya hindi niya ito nadiskubre at ligtas pa rin ang lihim niyang pinanggalingan. Gayunpaman ay patuloy pa rin ang babae sa paghahanap ng sagot tungkol sa nangyari kagabi at hinawakan pa rin ang kanyang ulo at nagsimulang magtanong. Una ay tinanong niya kung ano ang nangyari sa anti-gun notebook, pero tapat na sagot ni Klein na wala siyang alam. Sunod niyang tinanong kung nasaan si Klein sa oras ng pagkamatay ni Welsh dahil sa kapangyarihan ng babae. Napilitang balikan ni Klein ang alaala, kinuha niya ang baril at binaril ang sarili sa ulo. Bigla na lang siyang bumalik sa pasilyo at umalis na ang babae mula sa kanyang isipan at sinabi kay Don na totoo nga ang sinabi ni Klein, totoong sinubukan nitong magpakamatay, at wala siyang natuklasang anuman bago ang sandaling iyon. Sa ngayon ay malinaw na kay Don na ang Antigono's notebook ay nananatiling nawawala at si Klein ay wala talagang alam kung nasaan ito. Pero kahit wala siyang kasalanan ay malayo pa rin siya sa pagiging ligtas at dahil kung may tao na magtangkang habulin siya, wala siyang laban sa kasalukuyan niyang estado.